Sir Anthony, magandang hapon po sa inyo. Naintindihan ko po no, na ang inirereklamo po ninyo is yung agent ninyo. Ano po ba no, yung nagiging pag-uusap nyo po dyan? Ano nangyari? Sir, nung namatay yung magulang ko, ang sabi po, siservisan daw. Hanggang sa pinulaut na nga doon sa ligaw, nung namatay, walang nangyari. Tinawagan ko yung ano nila sa tabako, yung mahal. Ang sabi, hindi ka makakaservice kasi katwiran sila yung kalsada. Yung nagkiklaim na kayo para sa nanay po ninyo. Tama po ba? Okay. Ano po yung kasi parang funeral service. Opo. Kasi sa binayan ng mama ko sa funeral service. So yung nanay po ninyo, habang siya po ay nabubuhay, siya ay nakapagbayad or nakapag-avail ng life insurance po niya. Tama po? Opo. Oo. Opo. Yun yung binayaran niya ng 4,500 kada buwan. Ilang taon po niyang binayaran yon? 5 years po, sir. Magkano dapat po yung makukuha, matatanggap ng pamilya na naiwan? 27,000 po. So nung panahon po na pumanaw ang inyo pong nanay, syempre, hinanap na ninyo yung agent niya. Opo, tama po. Ano po sabi ng agent ngayon nung magke-claim na kayo? Tinawagan yung service ng mahar na sabi, servicean daw nung gabing yun kasi namatay yung mama ko alas 9 ng gabi. Kinaumagaan, tinawagan ko yung agent. Sabi ko, Ma'am Miriam, si mama kailangan niyang pick-upon sa ligaw. Kasi patay na. Hospital ng ligaw. Ngayon, sabi niya, oo daw. Nag-alas 6 na, alas 7, hinahintay ako hanggang sa alas 9 na wala pa siya. Tinawagan ko dito si Miriam. Sabi ko, Miriam, bakit si mama hindi pa kayo pick-upin dito sa ligaw? At ang katiwiran sa akin, tawagan ko yung ng mahar, Punerarya Mahar sa tabako. Ang pagtawag ko naman sa tabako, ang sabi sa akin, mag-usap daw kami ng agent namin. Kasi hindi raw siya makakasunod kasi sabi ng katiwiran, kasi yung kalsada, kung ano. Ngayon, tawagan ko dito si Miriam, itong si agent na Miriam, na sabi, iriripan na daw yung pera na inulog ni mama. Hanggang sa ngayon, sa pangako, anong February na ngayon ay March na, hanggang ngayon wala pa po. So, nung pumanaw po ang inyong inay, kayo po ay pumunta doon sa insurance company. Tama po? Wala pang insurance company, wala po silang opisina. Ilang senior citizens no, yung apektado dito? Mga 80 plus po, sir. Ang barangay Talintal, kalapit ng barangay, nasa 30 plus. Andiyan sa ko yung lista. Meron pang Rawis, Barangay Rawis, tapos hindi lang po ako ang naservisan. Meron po kaming kasabay nung 2024, nasa 4 yata, 4 na hindi naservisan. Kailan pa po pumanaw ang inyong nanay? November 19, 2024. Ma'am, kasi may mga lumapit dito sa tanggapan ni Senator Raffy, sinasabi nagbayad po, no? Mga seniors pa naman. 4,500 per month sa'yo daw inabot. Bakit nung magke-claim na wala na daw palang kumpanya? Anong nangyari doon? Hindi po, sir. Yun po, sir, ay for service, sir. Mayroon po kami, sir, mayroon po kami ang office po ng funeral service diyan po sa Tabaco, Albay. Opo. Kaya nga po, sir, nagpunta ako ng opisina diyan sa Manila noong 11 kasi po riniklamo ko po siya sa opisina. Kasi po, sir, sabi ko, bakit hindi niya sinervisa na samantala mga fully paid na to, sir? Hindi naman to po, sir, ay sabi ko, full service ito. Kaya nga po, sir, nagalit po ako, sir. Kayo po ay tumatanggap ng 450 pesos per month, no, sa mga principals po ninyo or customer rather. Ma'am, para saan po yung halaga na yan? Ano po yung agreement, yung kontrata or yung transaction ninyo sa bawat nagbabayad na yan? Okay po, sir. Ganito po, sir. Yan. Nung mag-member po sila, sir, nag-member po, sir, yung na yan. Kailangan magbabayad po sila, sir, ng monthly is 450 dahil po ang kinuha niyang plan is nasa 27,000. Ngayon po, 27,000 ang 5 years. Kapag natapos na po, sir, alimbawa, sir, natapos na po yun, sir, nahulog na hindi pa man namamatay, hanggang 5 years lang ang bayad. Ngayon, pag alimbawa, naka 1 year of contestability po sila, kung in case man po, sir, hindi sila nakaabot ng 5 years, yung natitirang, babayaran po nila, sir. Ngayon po, sir, na po sila, sir, naka-fully paid na po sila. O fully paid na, opo. Na, sir. Opo, para po. Yun nga po si Iscaris, namatay po, sir, sa Kasinaag. Ngayon po, sir, kailangan maservisan.
Ang Yes. problema po sir, yung manager namin, hindi siya nag-service. Sabi ko, bakit hindi mo siservisan? Fully paid yan. Kailangan yan mag-servicean kasi fully paid na. Kaya nga po sir, sabi ko nga, doon sa mga klaya at sa mga member, doon sa family, hindi po ako ang kaaway ninyo. Tutulungan ko kayo para ireklamo ang manager natin dyan sa Ligao City kasi siya po ang binabayaran ng benevolent para po siya mag-service, sir. Bakit hindi sinervisan etong mga fully paid na to? Yan, iyon po nga sir iyon nga po sir ang inaano kay Mrs. Bilason. Na dapat sabi ko Ma'am Bilason, bakit hindi mo to sinervisan? Ikaw ang manager. Kami po is collector. Lahat ng mga remittance namin is riniremit namin. Bakit sabi ko, ma'am, hindi po siya, ma'am. Kaya nga po siya, nagpunta ko nung 11, pumunta ko ng Manila para po sabi ko siya ireklamo doon sa pinaka-main. Ngayon po sir, nag-usap po kami, tinawagan po siya ng manager din doon sa Manila. O ngayon, pinagalitan siya. Tapos sabi ko, bakit hindi siya mag-service doon sa mga fully paid? Kailangan ma-servicean yun kasi nga po, fully paid na yun. Yun po nga sir ang inaano ko. Kailangan namin, si Mrs. Bilason, siya po ang dapat ang siya ang dapat ang... Okay. Ang, Ganito ha, Ma'am Miriam, kasi Opo. eto kasing sina Sir Anthony Naag o di Yes kaya po, yung sir. mga kliyente po ninyo, syempre Opo, sir. kayo naman kasi talaga yung kausap ng mga yan. Okay? Opo, sir. Yun So nga po, lahat sir. ng representations na kung ma-fully pay po ninyo, eto yung mga serbisyong matatanggap po ninyo, malamang nanggaling po sa bibig nyo po yan. So, ngayon na kinailangan nila, no? Nung kung anumang entitled sila diyan sa pinasukan ninyong mga transactions, talagang sa inyo po talaga maghahabol ang mga... Naintindihan ko. Okay, na kayo po ay agent, sinasabi po ninyo, or collector. Apo. Okay? Apo. Pero ma'am, syempre, kailangan din natin ng rason, no? Bakit naman umabot sa punto na kailangang i-deny ng service na yan? Kasi ilan pa lang mga yan ang nangailangan. Kung umabot na nga ang 100 yung mga kliyente nyo dyan, baka naman hanggang ngayon, takot na takot sila. Baka kung sa panahon na kakailanganin na nila yung serbisyo or kung anuman pa yan, baka parehas lang din yung magiging kahinatnan. Wala silang matatanggap. Marami naman po sir na servicean po. Sir, marami po sila. Ito lang nga pong 2024 talaga ang hindi na servicean mula po nung December kasi po is November ay nagbagyong Christine. Kaya nga sabi ko doon sa manager, ikaw ang dapat managot nito. Ikaw ang gumawa ng paraan para po maservicean to kasi ako is collector. Sir Anthony, ano pong masasabi nyo dyan sa mga sagot ni Ma'am Miriam? Malabo sir, kasi unang-una, tanungin niyo po kung saan niya dinadal yung pera, saan niya nire-remit na alam niya man, walang opisina. Yun lang gustong malaman yung opisina kasi yung siya tinuturo niya, service ng purinar yun. Service yun. Natural. Kung nasaan, kasi bilang kung sakaling hindi siya, wala talaga siya, inosente siya, yung opisina nila dito, ang pupuntahan ko. Kasi walang may tool sa opisina kung nasa opisina. Yung kolektor, walang opisina sila. Ma'am Miriam, so Opo, sir. kanino nyo po nire-remit o asan na po yung mga perang nakolekta po ninyo? Okay po sir, ganito po sir. Mayroon po kami noon, nung kami pa po sir ay mayroon pa po sir na kolekto, may collection pa po kami. No, yung perang kinokolekta po namin noon, yung kinokolekta ko po kasi bilang po ako ay collector. May opisina po kami. Doon namin po iriniremit sa opisina sa Ligao City. Ngayon po, nung 2023 sir, ay nag-merge na po ang aming opisina is ginubatan kasi nga po sir, wala na kaming marketing, wala nang new sale. Koleksyon na lang po dahil sir, malapit na sir magpopolipid ang mga tao. 2024 sir ay magpopolipid na lahat. Kaya po, tig-merge na ang ginubatan. Kaya doon po kami sa ginubatan. Sir, mayroon po ako, sir, mga document for sir na para ako ay mag-remit, na i-remit ko sa opisina, permado po ng cashier, permado po ng manager. Kasi po, sir, hindi pwede sa amin na kami ay umawak ng pera, kailangan ay i-remit namin. Kasi po, sir, in case man po, sir, pag hindi kami mag-remit ng pera,
Pag Okay. namatay yun na hindi pa fully paid, sir, kami po mag-aabono. Kaya hindi pwede kami. Ma'am Miriam, no? Ang sabi niyo po kanina, nagsara na. Ngayon po, sarado na po kami, sir, kasi fully paid lahat na, sir. Wala na po, sir, kasi fully paid na. Lahat na service na lang, sir, for service. Kailan pa po nagsara? Opo. No, etong ano ba tawag to? Life insurance company na to. Last po namin po na nag-ano po kami, pinakolektan pa po yan ng manager po ay nasa 2024 po, sir. Ang party list na masasandalan. AXIS! Attorney, eto po no kasi may mga kapatid po tayo diyan sa may Barangay Pantaw, Libon Albay, inirereklamo po nila etong agent nila na ang kumpanya daw ay Benevolent Care Program Association Inc. At parang nag-offer daw ata no ng parang life insurance plan or life insurance policies. Ang una ko pong tanong siguro no, Attorney Alwin, hindi ba kailangan or regulated itong mga ganitong klaseng mga pag-o-offer ng mga plans na mga ganito? Yes po. Ang isa pong insurance pre-need company or HMO ay kailangan pong malisensyahan muna ng Insurance Commission bago po ito makapag-operate. Okay. Ngayon, ito pong si Benevolent Care Program Association, nakapag-issue po ang Insurance Commission ng isang cease and desist order noong November 2019 na sinasabi po na hindi po dapat sila mag-transact ng pre-need business or to act as a pre-need company kasi wala po silang lisensya. Napag-alaman din po ng Insurance Commission na ito palang Benevolent Care Program Association Inc. at saka yung kasamahan nitong kumpanya na Golden Age Elderly Care Inc. Continuation lang po ng ng business na tinatawag na Mahar Senior Citizen Damayan Incorporated or Mahar Insurance Agency and Business Ventures Incorporated, both operated ng presidente nito na si Manuel Harapa. Yun pong Mahar Senior Citizen at saka Mahar Insurance Agency, inisyuhan na rin po yan ng cease and desist orders as early as May 2015 and June 2017. Ang tagal na pala. Napag-alaman nga po na itong Benevolent ay continuation lamang nitong Mahar, kaya hindi po sila otorisado na mag-transact ng business dahil wala po silang lisensya sa Insurance Commission. Pati po pala yung tanggapan po ninyo, no, Attorney Alwin, nakarating na rin pala itong mga pag-o-offer nila or pang-iengganyo, pangungulekta, no, para dito Yes sa po. sinasabi nilang life insurance or life policy na yan. So in other words, they don't have any authority. Wala silang karapatan, wala silang kapangyarihan na mag-offer, wala rin silang kapangyarihang mangolekta. Yes po, ganun po. Kasi nga po, under the insurance code and the pre-need code, bago ka po mag-solicit ng insurance business or pre-need business, dapat po ay meron muna kayong lisensya or certificate of authority na in-issue ng Insurance Commission. Okay. Attorney, no? Ano po ang magiging liability ng sino man na nag-o-offer, nangongolekta ng mga pre-need policies or insurance even without a license issued by the Insurance Commission? Ay sa tingin ko po ito po ay kumbaga panloloko o panlalamang sa sa tao. They are holding themselves out to be legitimate businesses na wala naman pala silang lisensya. So kung ganoon, parang meron deception na naganap dito, kaya sa tingin ko under the revised penal code, they may be held liable for estafa or similar cases. Hindi naman nila binibigay yung pera na yan doon lang sa agent, no? Kumbaga parang it is entrusted to them, no? At kung hindi natin ma-account yung mga pera na yan, that's another form of estafa. So, yes, I agree. Ang nangyari dito, at least malinaw na po sa amin, no? Attorney Alwin Franz Villaruel, na talagang may nangyaring panloloko, pambibiktima, no, against our senior citizens. No, dapat maimbestigan lalo po ito. I agree po, opo. Ito pong mga concern na ganito ay sakop po ng aming
Regulation, Enforcement, and Prosecution Division. REPD po sa abbreviation, ano. Opo. Ngayon po siguro baka maaaring makapagpadala na lamang po ng email sa aming ahensya, no, regarding this complaint, so para magkaroon ng action dito, and baka ma-refer natin sila, kasi kung kailangan talagang kasuhan itong mga ito ay hindi naman po tayo mag-aatubili na kakasuhan natin sila sa ganitong klaseng mga ginagawa nila. Yes po. Opo. At para maiwasan din, no, magsilbing lessons dun sa mga may balak, tawag dito, i-take advantage yung ating mga senior citizens. Kaya sana po, no, Attorney Alvin, ma-prosecute natin itong mga masamang loob na tong mga to. Opo. Para po sa publiko na nakikinig sa nanonood sa atin, kung kayo po ay medyo alangan o duda kung ito bang kumpanya ay may lisensya o wala, pwede niyo pong puntahan yung aming website, no? Meron po kaming website at www.insurance.gov.ph. Doon po sa website makikita po natin yung listahan ng mga licensed companies, and we advise the public to only deal with the licensed companies. Yung mga meron lang po lisensya ang kanilang dapat i-transact, no, ng mga kumpanya, at wag po itong mga entity na walang lisensya, kasi hindi po sila pinahihintulutan under our laws, no? Yes. At para maging protection na rin sa mga mamamayan, especially na pag may mga pre-need insurance, may ilalabas ka talagang halaga. Yes po. At saka po yan ang isang lisensya po na inisyu ng Insurance Commission, ang ibig sabihin po niyan, na-examine din po namin yung kanilang mga financials. Yes po. So ibig sabihin po, itong mga lisensyadong company, makakatugon ito sa mga pangangailangan noong mga plan holder, policy holder, kapag pag time na po na magpa-file sila ng claim, kasi meron silang sufficient na financial resources para pambayad. Right. Etong mga ganitong walang lisensya, walang yan. Kumbaga wala tayong kasiguraduhan. Walang capacity. Yes. Oo, kung makakabayad ba sila o hindi. Okay. Sige po malinaw po, no, Attorney Alvin Franz Villaruel. Maraming salamat po sa inyo. Siya po ang Media Relations Officer ng Insurance Commission, no? Sergeant, no, hingin lang po namin yung tulong po ninyo na maimbestigahan po natin lahat ng mga involved dito sa pagsusolicit, pag-o-offer ng insurance policies without authority from the Insurance Commission. Kasi i-coordinate po natin yan at sisiguraduhin po natin na mapanagot ang sino man pong involved dyan. Lahat po lahat po ng mga tumulong sa pag-offer, pag-negotiate, pagkolekta ng mga bayad, lahat po yan, gusto po namin ang mga pangalan, ang kanilang direct participation para sila po ay managot. Actually po, sir, last week of January, itong kasalukuyang taon, pumunta na po dito yung ilan-ilan na mga biktima, di umano na biktima ng sinasabing panlilitan, pang-loko. Na gayon nga po, sir, yung company na yan, lahat po ng assistance na pwede namin ibigay, tulong sa mga biktima, ginagawa po ng Intilan Municipal Police Station. Sige po pero yun po, no, sana pati yung pag-imbestiga makompleto lang po natin, Master Sergeant, para din sa pagsampa ng kaso makukumpleto po natin lahat ng detalye, mas madali po nating patunayan yung mga allegation po natin. Actually po, sir, siguro mayroon na po kami nakuha ng mga 10 bilang 10 na ready for filing na po actually, sir. Yung for filing. Maayos po yan, no, Master Sergeant. Ano pong isasampan yung kaso? Yun na nga po, sir. Wala naman kami nakikita ibang isasampa kundi yung panlilinlan na istapa po. Okay. Sige po, sasabihin din po namin yung mga kasama ni Sir Anthony Naag, kasi hindi lang ata 10 talaga yung na biktima dito. Marami-rami po sila. Mga senior talaga, citizens. Sir. Marami po talaga, sir, pumunta dito sa amin na gayang sinabi. Dahil marami sila, sir. Inisisi na namin sila, sir, yung nakuha na ng mga sinumpang salaysay. Lahat ng pumunta dito sa amin na naghihintay na lang kami. Bumalik sila dito para isampa na yung pasok.
panumpaan, no? Yung kanilang reklamo. Mga sinumpang salaysay po pati, sir. Okay. Kailangan Sige po, ha? Personal, opo. Okay, sige po, no? Master Sergeant Francisco Matosinhos, maraming salamat po sa inyo at umaasa po kami, no, sa inyo pang magiging mga investigasyon, no? Ang Chief Investigator ng Libon Municipal Police Station sa May Albay. Sir Anthony, Jaime, at sa inyo pong mga kasamahan po dyan, no? Sir, narinig nyo naman po directly from Attorney Alwin Franz Villarreal, ng Insurance Commission. Wala po silang authority. Okay? Hindi sila lisensyado na mag-offer ng mga ganyang life insurance policy. Hindi sila qualified to start with. Okay? Kasi wala silang capacity apparently. Okay? So, nakakalungkot man, no, na talagang nakapagbayad na po yung nanay ninyo at sa mga kasamaan po natin dyan. Pero sa ngayon po, wala po talagang maibibigay apparently itong pinagbayaran po ninyo. Kasi again, no, they are not licensed for that purpose. Hindi na vouch ng ating Insurance Commission yung kanilang kakayahan. Ganun pa man, sisiguraduhin po natin na sila po ay mapanagot sa batas. They have violated a lot of cease desist orders, 2015 pa palang mga yan. Pero patuloy pa rin ang nangyayari. Kaya mabuti at naging lesson ito sa lahat ng mga nakikinig po yan. Kanina, Shari, may nakita ko sa my comment section. Same company, nagbayad daw siya 5 taon. Wala, at the end of the day, sabi nila, nagsara na. Wala na. So, nakakalungkot. No? Pero Sir Anthony, mag-cooperate po tayo kina Master Sergeant Matosinhos para mapanagot po natin lahat ng mga to. Sir Anthony and Sir Jaime, huwag niyo pong ibababa yung linya at asistihan po namin kayo sa Insurance Commission, gayon din po sa Libon Municipal Police Station, Albay.